kasalanan na gawa dapat sa inyo kalooban ko. Panginoon, sa mga ganito, marami kami pagkukulang na alam namin doon na ito'y hinihingi namin ang kapatawaran ng bawat isa sa amin. At ngayon, Panginoon, sa umagang ito, hinihingi ko ng bawat isa sa aming mga kapatid na narito, na mga elemento ito na aming tatanggapin sa umagang ito, yung pagkabusunan, ano man Panginoon, ang aming mga karamdaman, ito'y Panginoon ay bilang kapatawaran siya nagbigay na papagaling sa anuman ng mga karamdaman ng bawat isa sa amin. Patawarin mo pang Panginoon upang kami kami umarap sa iyo pagkatid ng ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Sige po mga kapatid, atin pong extend ang ating pong mga kamay upang ating ipanalangin ang ating mga tatanggapin ito. Lord, sa umaga po ito, pagpalain mo po ang ordinaryong tinapay at ordinaryong inumin na ang sinisimbolo yung katawan ng dugo na siyang aming pinapahalagahan sa aming buhay, sa aming pananampalataya, na sa iyong katawan at iyong dugo na inanay doon sa krus upang tupusin ang aming kasalanan at ialok sa amin ang buhay na walang hanggan, ay nagkaroon po kami ng ugnayan sa iyo. Kami naging anak ng Diyos dahil sa iyo na aming tinanggap, sinampalatayanan bilang aming Panginoon. Inaalala po namin sa sandaling ito ang iyong ginawa doon sa krus upang, Lord, sariwain sa aming puso ang iyong pagliligtas na ginawa sa aming mga makasalanan. Salamat po sa iyong biyaya ng pagliligtas, na ang iyong pag-ibig ay nahayag sa pamamagitan, Lord, ng pag-aari ng sarili. Namatay ka para sa aming mga kasalanan upang kami ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Sa aming pagtanggap kong ito bilang simbolo ng iyong katawan at dugo, sa tinapay at inumin na aming tatanggapin, aming hiling na iyong pong pagbalain at maranasan po namin sa aming pagtanggap ang kasiyahan. Maranasan po namin, Lord, ang kapangyarihan, pagkilos ng iyong banal na Espiritu, na muli mo kaming palakasin, muli mo pong sangkapan ng iyong kapangyarihan ng aming mga buhay, muli mo pong pasiglahin ang aming pananampalataya upang patuloy kami makapaglingkod po sa iyo. Sa kabila ng anumang mga hamon ng buhay, sa kabila ng anumang mga sakripisyo na maaari namin gawin, sa kalakasang nagmumula po sa iyo, ay magagawa po naming sumunod dahil sa iyong biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Sa aming pagtanggap, maranasan po namin ang iyong pagpapala. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sige po, pwede na po natin ipamahagi. Yan, pwede bang tulungan na lang po si La Kuya Ray? Hawakan niyo na lang po yung ibang at ipamahagi upang hindi sila manirapan. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo makibahagi. Ito ang sana bagong tipan, inumin mo makisa. Yan ang katawang pinayuhan upang ikaw ay mabuhay. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumingin.
Sige po mga kapatid, taas po natin ang tinapay na ating hawak. Ang tinapay na ating hawak ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus na kanyang inalay doon sa krus. Nahirapan, sinaktan, sinugatan para sa atin, para sa ating kapatawaran. Sabay po natin tanggapin. Taas po natin ang saro ng ating hawak. Ang saro ng ating hawak ay sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesus na saganang tumigis sa bundok ng Kalbaryo sa ikalilinis at ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sabay-sabay po nating inumin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa sandali pong ito. Sa iyong ginawa doon sa krus. Inaalala po namin ang iyong hirap at sakit. Salamat po sa iyong pag-ibig at pag-aari ng iyong buhay upang kaming makasalanan na iyong tinawag sa pamamagitan ng pananampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kami ang iyong iglesia. Kami ang iyong katawan. Ikaw ang aming Panginoon. Maraming salamat po sa aming kaugnayan po sa iyo sa pamamagitan ng aming pananampalataya at pagtanggap sa iyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain mo po ang aming buhay, palakasin mo po kami, at ayon sa layunin mo po sa iyong plano o Diyos, ay patuloy kaming lumakad, patuloy kaming sumunod, patuloy kaming maglingkod na may katapatan, sapagkat iyon po ang nais mo. Upang mangyari ang iyong kalooban, mangyari ang iyong plano sa aming pong buhay. Pagpalain mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, may announce lang po ako. Mamaya po pala, ang LCC po ay magkaroon lang po tayo ng short meeting po mamaya, no? Mamaya after po ng ating pong gawain. So yun po ating po mga LCC. Okay, mamaya naman po, samantalay ko na po, para hindi ko makalimutan. Sa San Isidro po, alas 2 po tayo pupunta. Para po sa ating tithes and offering encouragement, tinatawagan ko po ang Sister Laarni Acosta. Ang ating pong tithes and offering ay makikita po sa 2 Corinthians 9:7. At ganito po ang sinasabi: ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Ang talata po ito ay nagpapaalaala sa atin na ang tunay na pagbibigay ay hindi dapat sa pilitan o nagmumula sa isang pakiramdam ng obligasyon. Sa halip, ito po ay dapat magmula sa isang maluwag at mapagmahal na puso, isang pagnanais na magbahagi ng ating mga natamong biyaya sa iba ng mayroong pong kagalakan. Kapag po tayo ay nagbibigay ng may kagalakan, hindi lamang po natin natutugunan ang mga nangangailangan, kundi nakakaranas din po tayo ng isang malalim na kasiyahan. Ang ating pong mga puso ay napupuno ng pag-ibig at pasasalamat sa Diyos sa mga biyayang ibinibigay niya po sa bawat isa sa atin. Para po sa ating usher, yung Sister Roda Mendoza.
Panalangin po natin ang ating mga handog.